ulit tayo. Parang wala naganap. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, mga kaalyado po ni Duterte, ni Tatay Digong at ni BP Sara, dumulog sa Supreme Court para pigilan no yung impeachment trial ni BP Sara. Pag-uusapan din po natin, ito po si Minandro Guevara, Solicitor General, Solicitor General ng Pilipinas, ay tila bumaliktad na po. Kasi yung latest na mga pronouncement nila, hindi namin pipigilan ang pag-iimbestiga ng mga ICC. Ngayon po, bumaliktad na. Kasi natakot siguro sa ginagawa ni Trump. Alam niyo po, sa mga hindi pa po nakakalam, pinarusahan na po ni Donald Trump, no? Yan pong ICC na yan. Kaya yung Pilipinas, ayaw madamay. Medyo bumaliktad na tayo. Medyo dumidistansya na muli. Dinidistansya na muli, Minardo. Thank you very much po sa nagtama. Dinidistansya na muli ng mga tao sa gobyerno ang Pilipinas sa ICC. Okay. Ano pa ba? At iba pa pong pag-uusapan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Maganda rin to. No Filipino journalist. Tuwan-tuwa po ang mga mamamayan. No Filipino journalist was killed in 2024. First time in 20 years. According to the Committee to Protect Journalists. Good news ba yan? Sa tingin ko po, hindi good news yan. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang iniintay nyo? Pindot na, okay? Unahin na po natin to, no? Yung kung ano na po yung nauna rito sa kodigo natin. Ito po, binabalita po ng mga makamarkos na first time daw in history, in 20 years, no Filipino journalist was killed in 2024 according to the Committee to Protect Journalists. Okay, good news daw yan dahil yan. Ako sa tingin ko, pagpapakita lang po yan na yung mga journalist po natin ngayon ay naging mga banban na. kasi po part po ng mga trabaho yan, di ba? Ng mga journalist. Yung mga tao, yung mga journalist before kasi mahilig mag-expose. Tignan nyo naman, sasabihin nyo ba na si Percy Lapid ay kumbaga maraming pwedeng bumira kay Percy Lapid dahil sa dami ng kanyang binabanatan, no? Kung ang mga journalist natin ngayon ay halos wala nang binabanatan, halos papuri na lang sa mga nasa pamahalaan, namumuno, halos ang mga journalist, tandaan po ninyo, pag yung mga journalist o yung media ay hindi na po ginigipit ng kahit sino, wala na pong anong tawag diyan? Nanghaharas, wala na nananakot, hindi na threaten ang buhay. Wala na pong kwentang mga journalist yan. Ibig sabihin, compromise na po sila. Di ba? Is either wala na silang binabanatan na mga kriminal, kasi ganyan lang naman yung bumibira eh. Di ba? Mga kriminalidad or ipapakulong ka ng nasa pamahalaan. Yung mga kriminal, mga talagang kriminal, mga drug lords, mga kidnap, for ransom, etc. O pag yung mga journalist mo halos wala nang pumapansin, sino pa po ba sa tingin niyo yung mga journalist at mga broadcaster at mga nagsusulat sa dyaryo o sa TV na may mga death threat pa?
Paano magkaka-threat yan, eh, lahat yan kampi-kampi na. Kampi na sila sa ang kalaban na lang nila Duterte, hindi naman po mahilig mag-death threat yung mga Duterte. Kung wala nang kumukontra sa mga katiwalian, paano ka magkakaroon ng threat sa buhay? Eh, panay ayon mo na lang. Kung mapupunan nyo po yung mga journalist natin ngayon, panay ano na sila. Yun, correct, no? Nasa comfort zone na sila. O, di ba? Halos wala na, halos ang inaaway na lang ng mga journalist, panay mga Duterte at Duterte supporters eh. Ang binabanata na lang nila panay mga Duterte supporters. Wala na kayong nakikitang mga expose na si ganun ay involved sa ganung krimen. Kahit hindi po sa pamahalaan, ha? Kahit po yung mga usual dati na yung mga expose, mga katulad nila Deo Macalma nung araw na may mga budwit na, 'di ba? Halos wala ka na marinig ngayon. Kanino nyo na naririnig yan, yung mga expose? Sa mga vlogger na. Kaya po mga vloggers ngayon ang pinag-iinitan. So ito po, hindi po ako personally, hindi ako natutuwa. Kung in 20 years wala po man lang mga journalist na nangamba ang buhay, eh anong klaseng journalist yan? Tandaan nyo po, kakambal ng journalism, yung pangamba sa buhay. Dahil nag-expose ka, kinakalaban mo yung malalaking tao, kinakalaban mo yung mga makapangyarihan ng tao, ano po ang pwedeng mangyari sa iyo pag yan ang pangunahin mong ginagawa, 'di ba? Lagi kang threaten. Lagi ang buhay mo yung isang paa mo ika nga ay nasa hukay. Pag ikaw ay patuloy na nag-expose ng mga makakapangyarihang tao, yung sabuatan ng makapangyarihang tao at mga kriminalidad. Pero kung ikaw ang ginagawa mo bilang journalist ay binabanatan mo yung mga kalaban ng makakapangyarihan, binabanatan mo yung mga nag-expose ng mga katiwalian, eh asahan mo na wala ka talagang threat sa iyong buhay. Di po ba? Kung ang binabanatan nyo, sino ba binabanatan ng mga journalist ngayon? Yung mag-aamang Duterte. Maliban sa mag-amang Duterte, sino pa binabanatan nila? Yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte, lalong-lalo na si Pastor Kibuloy, SMNI, at saka yung mga vlogger. Eh paano matetrete ng buhay nyo? Wala naman sa kapangyarihan yung binabanatan nyo. Kaya both ways pwede mo siyang tignan eh. Paglabnaw ng journalism sa Pilipinas, ng mga journalist, lumalabnaw na, hindi na threaten ang mga tao. Nawala na yung kumbaga yung hinahanap natin dati na tagabantay ng karapatan ng mamamayan. Hindi na po. Nalipat na po yan sa mga vlogger. Kaya mga vlogger po ngayon ang mayroong balak ipakulong, may mga threat na i-contempt. Dahil sila yung nakaka-apekto. Ayun po yun eh. Paglabnaw ng mga journalist, safe na sila sa buhay nila. Kaya paano sila matetreten? Kakampi na sila ng mga nasa kapangyarihan. Kakampi na yung mga journalist ng mga gumagawa ng katiwalian. May narinig pa ba kayo na dyaryo na bumabanat sa mga drug lords? Sa mga kriminalidad? Sa mga sabuatan dyan sa customs? Mga illegal na gawain kasabot ng pamahalaan? Sino? Anong channel? Sinong mga anchor yung bumibira? Marami, panay Duterte. Banat kay Sara Duterte, banat kay Tatay Digong, banat kay Apollo Kibuloy, banat sa SMNI, at banat sa mga vlogger. Pero yung mga banat talaga, yan, si Ted Filon. Nag-iisa. So safety sila kung binabanatan nila ang mga Duterte boss? Hindi. Safety sila sa threat. Maraming Duterte supporter pero hindi po mga para ang Duterte supporter kasi kaya kasi natin makipagbardagulan. Yun yung keyword dun eh.
Matatalino tayo, talino sa talino, kaya nating asaran, kaya nating makipagpalitan ng salitaan, kaya nating kaya natin lumaban ng parehas, no? Ah, 'yun po 'yun. So may kakayahan tayo na parehas lang ang laban. Kung dadakdak sila, GMA, ABS-CBN, at iba pa, kaya natin silang birahin ng salitaan. Kung sila naman magsusulat sa Inquirer, Philippine Star, kaya din natin silang sa mga post natin. Correct, babanat uli yan, di ba? Okay. Ngayon kasi, no need eh. Okay, punta naman po tayo rito eh. Meta suspends ito. Ito talaga nakakatawa eh, no? Meta suspends Castro's Facebook page for alleged impersonation. Ito pala yan, we suspended your page because some of the activity on it may not follow on rules. Ano raw yung rules na nilabag nitong teacher Franz Castro? This goes against our community standards on impersonation. Yung page ni teacher Franz Castro ay tinanggal ng Facebook dahil sa impersonation. Napagkamalan si Franz Castro na nag-impersonate ng teacher at ng isang congressman. Hindi makapaniwala. Hindi po si BP ang nag-file. Itatama po natin yan. Mga kaalyado po ng mga Duterte. Akala. Okay. Eto po. Naku, galit na galit po si anong pangalan nito? Galit na galit po si Trillanes, no? Dahil po bumaliktad na raw to si Minardo Guevara. Galit na galit si Trillanes dahil pinagbibintangan niya na si Minardo Guevara ay tauhan ni Tatay Digong. Totoo naman yun na talaga naman tauhan ni Tatay Digong si di ba? Sabi po ni Trillanes, this Duterte stooge should be kicked out of Marcos admin ASAP. He will compromise any effort to bring the Dutertes to justice. Mr. Guevara, you were the SOJ, Secretary of Justice. At the height of AJ case, di ba, prinotektahan mo lang si Digong? Ang tanong ko naman kay Trillanes, bakit ngayon ka lang nagalit nung bumaliktad na si Minardo Guevara? Eto lang po, para po maintindihan nyo yung sitwasyon, no? Solgen po, Solicitor General po si Minardo Guevara ngayon. Wag na nating kalimutan na natin yang nung panahon ni Duterte. Kasi marami pong panahon ni Duterte na naglingkod ngayon sa panahon ni BBM, nakalimutan na po si Duterte. Okay. Hindi po akin yan toy collection sa mga anak ko po, sa anak ko po yan. Sabi ni Minardo Guevara last year, may petsang August 13, 2024. Ito po ay bago maging presidente si Donald Trump. Sabi ni Solicitor General Minardo Guevara noon, we cannot stop the ICC prosecutor from investigating. That's his mandate. He can interview anyone by phone, by email, through local organization, even face-to-face, if the subject consents to be interviewed. That is the consistent with reality.
Okay, so hindi raw nila pipigilan, no? Hindi nila kayang pigilan yung ICC kung mag-iimbestiga raw dito. Ayan yung before si Trump naging presidente. Okay. Ngayon, live ba, Boss Badong ngayon? Opo, live po to. Ngayon, sabi naman po ni nung naging presidente pa na po si Donald Trump, isa po sa mga nauna niyang mga executive order, parusahan yung ICC. Para magkaroon po kayo ng context, no? Kaya nga po wala na nagsasalita ngayon na ICC. Okay. Sabi po, parusahan niyang ICC kasi yung kanyang kaalyado, yung Israel, ay inisyuhan, yung Prime Minister ng Israel, inisyuhan ng warrant of arrest ng ICC. Siyempre, galit yung US. Pati nga yung mga US, iniimbestigan, hindi naman member. Kaya bilang parusa, lahat ng miyembro ng ICC, naka-freeze yung asset sa mga US bank. Pag sinabi pong US bank, tsaka US, lahat po ng bangko nag-ooperate sa US. Halos buong mundo po yun. Okay. So sa madaling salita mga kapatid, pinarusahan po at bawal din mag-travel papunta na US. Lahat po as in lahat. Asset ng ICC at saka yung mga miyembro ng ICC mismo. Ang isa pang malupit, lahat ipipress din yung asset, lahat ng makikipagtulungan sa mga investigasyon ng ICC, sa mga kaalyado ng US na hindi miyembro ng ICC. Ang Pilipinas po hindi miyembro ng ICC, kaalyado tayo ng United States of America. Kaya kung sino man po makikipagtulungan sa ICC, pwedeng i-freeze yung asset. Pwedeng parusahan ni Donald Trump. Kaya biglang baliktad na ngayon si Minandro Guevara. Bakit magagalit sa kanya si Sonny Trillanes? Ito po ang sinabi ni Minandro Guevara. Ang sinasabi lang ng Philippine government ay huwag nyo na kaming isama pa dyan. Huwag nyo na kaming asahan pang tumulong sa investigasyon ninyo kasi kami ay nag-iimbestiga on our own. Baliktarin natin, kayong ICC, ano ang mayroon kayo, ibigay nyo sa Philippine government para kami ang makapag-prosecute kung sino ang dapat i-prosecute, not the other way around. Bumaliktad na po. No? Bumaliktad na po itong si Minardo Guevara. Natakot. Baka may mga kayamanan niyan sa United States. Ayaw nang makipagtulungan sa ICC. Ilantad nyo na ngayon. Kayo pong mga naniniwala pa sa ICC. Sabihin ninyo na kayo ay dapat na ipakulong ng ICC. Sino yung mga naghihintay ng mga warrant of arrest ng ICC? Sabihin nyo ngayon. Sabihin nyo ngayon na kayo ay malapit na makulong sa ICC tayo, wala tayong pera sa US. Ang mga yan. Pucha, may mga pera sa US tsak yan. Kaya ang takot lang na mga yan. Okay. Punta na po tayo sa iba pang balita. Yan, mga good news para sa atin yan, di ba? Good news puro para sa atin yan. Okay, eto na po. Balitang-balita po to na sa pangunguna po ni Estelito Mendoza. Ay, hindi pala Estelito Mendoza. Ano nang ang pangalan nito? Ni Israelito Torion. Israelito Torion po pala. At iba pang mga Duterte, mga kaalyado ni Duterte. A group of lawyers from Mindanao, officials of Davao City, and other supporters of Vice President Sara Duterte petitioned the Supreme Court on Tuesday
to stop the Senate from proceeding with her impeachment trial, arguing that it was based on a defective complaint. In a 114-page petition for certiorari and prohibition, 28 individuals led by Israel Torion, Martin Delgra, and Luna Acosta. Yan po, at meron pa pong mga taga Davao City, yung mga anong tawag doon, mga opisyal po ng Davao City ay nagpetisyon po sa Korte Suprema. Ano po yung sinasabi nila na petisyon? Ito po, yung una po, yung hindi po pag-aksyon ng House of Representatives sa naunang petisyon. Kasi ganito po yan, no? Pag may nagpetisyon po, Israelito po, pag may nagpetisyon o naghain po ng impeachment complaint, dapat po yun, ini-entertain na yun, tapos isasalang na po yan sa may Committee on Justice. Pagpapasyahan nila kung ito ba ay nasa form, mayroon po ng tama po yung pagkakasulat ng reklamo. Pag ito po ay tama, pagpapasyahan na po yan ng Committee on Justice o ipapasa na po kay Speaker. Si Speaker po ibibigay yan sa Committee on Justice. Tapos po ipoproseso, ilalatag sa plenary, magbobotohan. Pag naka 1/3, dadali na po sa Senado. Okay. Ang ginawa po nila, hindi po nila inintindi. December pa yun eh. Hindi po nakarating sa Speaker, hindi po isinalang kung saan sa Justice. Yung pala, hindi naman nagwi-withdraw yung mga nagbigay. Kaya yun po yung sinadya, kasi po may rules ang House of Representatives na pag nagsampa na ng kaso, 1 taon na uli bago magsampa uli ng kaso. Para maikutan nila yung rules na yun, hindi nila pinansin yung unang 3 impeachment complaint. Ang inaksyon nila yung ika-4. Kaya pwede, di ba? Kahit hindi tayo abogado, ano nga pala ginawa nyo dun sa unang 3? Bakit hindi nyo inaksyonan? So, pwede pong pagpasyahan nyo ng Supreme Court dahil lumabag sila sa rules nila. Hindi ko sinasabi, syempre, Supreme Court po ito eh. Di ba? Ikalawa, yun pong ayon dito kala Torion, dapat daw yung impeachment complaint ay may kasama po yun na mga affidavit na yung mga congressman ay talagang nabasa nila impeachment complaint at ito ay naniniwala sila. Yung pinatotohanan ng kanilang affidavit, wala daw kasamang affidavit. Ibig sabihin, pumirma lang sila lahat. So, kinuwenta nila mula nung pinapirmahan yan, imposible daw na mabasa yan ng mga congressman. Kasi batay po sa gipit na oras, yung 215 congressman, pinagpapalagay na hindi po nila nabasa yung impeachment complaint. So, paano ka pipirma nang hindi mo man lang nabasa? It's up to Congress, to Supreme Court, no? Yung pagpapasya po niyan. Pero sa tingin ko, matibay naman. Just in, nag-file din si BP Sara ngayon lang. Ba? O, yan po mga kaalyado ha. At eto naman po, just in. Ito po, Office of the Vice President. Kasi sinasabi ni Torion na wala pong kinalaman si Vice President sa kanilang wala pong kinalaman, sabi ni Torion, si BP Sara sa kanilang pinail. Pero ngayon po, ito po, pagbukas ko po ngayon, nung nagkamali lang po ako ng bukas sa X, ayan po, ngayon lang po, Vice President Sara Duterte files a petition before the Supreme Court
challenging the validity and constitutionality of the fourth impeachment. So iba po to. Iba yung final nila Torion, iba naman po tong final ni Vice President. Ito po, si Vice President na po mismo ang nag-file. So dalawang petition na po sa Supreme Court ang nakasalang para po dito sa pagpapawalang visa o kino-question yung legalidad ng fourth impeachment. Ayan. Basahin lang natin kasi wala pa pong ganong balita, kapapasok-pasok lang. Vice President Sara Duterte files a petition before the Supreme Court challenging the validity and constitutionality of the fourth impeachment complaint that was eventually transmitted by the House of Representatives. The petition seeks judicial intervention from SC to uphold due process and raises serious legal and constitutional concerns. BP Sara trusts that SC will exercise its constitutional duty to safeguard democratic principles and uphold the rule of law. Yan po ang sinasaad dito. Pero wala pa pong balita dahil mainit-init pa yan. Minutes pa lamang po yan. So dalawa na po ang kumu-question sa validity ng kanilang pinasa. Pero sa makatwid, ang sinasabi po ng mga congressman ay takot na takot daw po yung kampo ni Sara Duterte dahil po sa pagpapile ng mga kino-question po sa Supreme Court. Bakit po nyo naman nasabi? Wala bang karapatan? Kung kayo nga nag-file ng impeachment, gusto niya sang tanggalin eh. Ang tanong, bawal bang ipagtanggol ni BP Sara ang kanyang sarili laban sa mga maniobra ninyo? Gusto nyo kayo lang ang merong taktika? Kayo lang ang may stick to plan? Utot nyong lahat. Di ba? Hindi po pwede yan. Kinakailangan po yan, resolbahin po ng Supreme Court. Pag na-resolve po yan ng Supreme Court, yan po, kanya-kanya po yan. Kaya nga po sa totoo lang, etong pinasok ng gobyerno na to, bagsak na nga ekonomiya natin, lalo pang babagsak. Wala na eh. Titigil na lahat eh. Bakit titigil? Kanya-kanya yun po yan eh. Battle na po to ito po ay labanan na po ng utak sa utak. No? Hindi na po obra rito yung kapanyarihan ninyo na yes or no lang. Ito po, dinala nyo na, kinorte nyo na, no? Nag-file na kayo, gusto nyo nang tanggalin. Bakit po kayo natatakot kung kinokorte rin kayo? Kung kino-question din po kayo sa korte. Maraming salamat muna kay Clarita Tolentino. God will take care of everything. Yan. Hindi po uubra. Hindi po uubra na kayo lang ang laging nakaatake. Hindi po uubra na hindi po pwedeng ipagtanggol ni BP Sara. Pati ba pagtatanggol ni BP Sara, kayo pa rin masusunod? Hindi po uubra yan. Kaya aabangan po natin niya. Speaking po ng Supreme Court, marami pong nagtatanong dito as usual. Ano na po nangyari sa Vicecam? Meron na pong update ang Supreme Court. Itinakda na po ng Supreme Court ang oral argument. O yan yung sinasabi ko sa inyo. Hindi po automatic yun na ipapakulong po yung mga hindi sumagot. Parang pag hindi ka sumagot, hinahayaan mo lang po yung Supreme Court na bahala na yung Supreme Court magpasya. Kasi tinatanggal mo na yung karapatan na mo na outright na magpasya yung Supreme Court eh. So nagdesisyon na po yung Supreme Court na magkaroon ng oral argument. Ayan. So haharap po kung sino man po yung nag-abogado, nag-question po sa Supreme Court ng yan po sila Vic Rodriguez tsaka si Congressman Ungab, haharap po sila ron. Tapos po sa kabilang banda naman yung mga
magpapaliwanag kung bakit hindi dapat. Nalilito kasi tayo sa pinail na kaso ni Congressman Ungab at saka ni Attorney Vic Rodriguez. Sa kanila po, gusto po nilang ma-declare na unconstitutional yung ating GAA, no? Yung General Appropriations Act o ng 2025 o yung batas sa budget ng 2025. Iba naman po yung criminal case na sinampa naman po nila Bebot Alvarez. Yung po criminal na kaso, nakadirect po yan kala Martin Romualdez, kay Kimbo Saldico, etc. Huwag po kayo malilito. So, yung magtatanggol naman po sa kabilang banda, si Vic Rodriguez tsaka si Ungab versus malamang si Executive Secretary Bersamin, sila Chis Escudero, mga magtatanggol naman po dito si Martin Romualdez, magtatanggol naman ng constitutionality ng GAA natin. So nakatakda na po yan April 1. Okay. So maganda pong panoorin yan. Sana live din. Katulad po ng live ng ano. Sana po live din. Katulad nung nilive nila yung oral argument ng paglilipat ng budget ng PhilHealth. Naka-live yun, hindi lang natin na i-live. Pero ito, tinitiyak ko na ila-live po natin. Okay. Tingnan natin kung meron pa tayong pag-uusapan bago tayo pumunta sa inyong mga katanungan. Ito po. Sabi po, nagsabong daw po si Marcoleta at si Tariela sa Tricom habang yung 38 DDS vloggers nagtatago. Alam mo Brad, Happy Pepe, paano mo masasabi nagtatago yung mga vlogger? Araw-araw sila nagbablog. Hindi po nagtatago yan. Ang tawag po dyan, matalino. Yan yung sinasabi natin na ibahin ninyo. Kung akala ninyo yung mga vlogger ay basta papayag na ma-contempt at maipakulong ninyo. Sabi ko, ibahin nyo yung mga vlogger. Sanay to sa dakdakan, sanay umatake, at ang kagulat-gulat, ang tatalino pa. Imagine niyo wala kang kalaban-laban. Ano po nailigtas nila? Ang tawag po dyan, hindi po nagtatago. Ang tawag po dyan, ginamit po nila yung proteksyon ng batas para hindi sila makontempt ng Kongreso. Yan po yun sa akin eh. Yan po ang aking pananaw dyan. Nililinaw lang natin. Baka sabihin nyo, nagpe-fake news tayo. Mahirap nang maipatawag. Pananaw po natin, ginamit lang ng 38 DDS vloggers yung kanilang karapatan ayon sa batas para protektahan nila ang kanilang sarili. Actually, kahit na anong paliwanag ng mga congressman, kasi panayang paliwanag ni Geraldine Roman, sinasabi niya, ang gusto lang naman makuha yung mga ang dami nagsasabi, no? Ang gusto lang naman nila makuha yung point of view ng mga vlogger, no? Hindi naman automatic na iko-contempt sila. Okay lang po yung kung wala pa kayo na contempt. Tanong ko sa inyo, ilan na ba na contempt ninyo na resource speaker, resource person? Pwede nyong sabihin yan na bakit natatakot yung mga vlogger samantalang kukunin lang naman yung kanilang point of view kung wala pa kayong nako-contempt. Halos lahat ng hearing may na-contempt kayo eh. Hearing ng Quadcom may na-contempt.
Hearing ng Office of the Vice President, may na-contempt. Sa lahat ng pagkakataon, may nako-contempt kayo. Hearing nga ng SMNI, na-contempt nyo pa rin. Kung merong consistent, yung mga HOR hearing, yun po yung very consistent kayo na may ma-contempt kayo sa lahat po ng inyong isinagawang hearing. Tapos sasabihin ninyo, gusto nyo lang makuha yung point of view nila. Hindi po ako naniniwala. Ngayon, kita nyo naman ang ganda ng depensa ni, sabi ni Bello, di ba? Pag umate naman sila, yung isinampa nila sa Supreme Court, mababaliwala na yun. Nagsampa nga sila sa Supreme Court eh. Actually, ang ginagawa ng mga 38 DDS ay nagpapaprotekta sila sa Supreme Court. Yun po yung kanilang ginawa sa aktual. Di ba? Oh, dahil dun, hindi sila basta-basta mapakontempt ng pahuli kagad. Kaya ako, sa tingin ko, tama lang. Hindi ko nga naisip na pwede palang gawin yun eh. Pwede palang option yun eh. No, kaya mali itong sinasabi nito na nagtatago. Hindi po nagtatago. Nagsampa po sila ng reklamo. At sumasagot po. 'Di ba? Show cause order. Ang ibig sabihin pala ng show cause order paliwanag nyo kung bit hindi kayo naka-attend. O nagpaliwanag naman sila. Ang paliwanag nila, nagsampa na kasi kami ng petition sa Supreme Court. Mababaliwala po 'yun. Ito po ang isang nakakatawa. Si Amy Marcos. Sabi po ni Amy Marcos, she says she remains independent even if she attends campaign rallies of the administration ticket. Oh, alam niyo na mga loyalists. Ayaw niyang matawa, ayaw niya ng boto niyo. Independent daw po siya. At syempre, sasara po natin yan sa sinabi ni Pangulong Marcos. Binibilang ko lang yung ating mga kandidato dahil tinitiyak ko na kumpleto at wala pang nasabugan ng granada. Alam nyo, yan po yung joke po yan. Sa mga loyalista po at sa mga tamang hinala. Meron po bang mga Duterte supporter na nagalit, na nagsabi sa NBI at saka sa DOJ na imbestigahan nyo yan si Marcos? At ano yung sinasabi niya? Pasabugin ng granada. May sinabi ba si Duterte pasabugin ng granada? Hindi po kami nagre-react. Alam niyo po kung bakit hindi kami nagre-react sa sinabi ni BBM? Dahil alam namin na joke yan. No? Matalino po yung mga Duterte supporter. Pag joke. Naintindihan nyo? Pag may sinabi, alimbawa po, eto madalas natin joke, hindi lang po Duterte supporter na nagjo-joke nito. Yung katandaan ni Enrile. Di ba gino-joke natin yan? Na sinasabi natin yung mga anong tawag doon? Alaga nga ni Enrile, dinosaur. Meron ba nag-isip sa inyo pa-imbestigahan sa DOJ kung totoo nang nag-alaga si Enrile ng dinosaur? Bakit po hindi kami nagre-react sa sinabi ni BBM? Una, naaawa na po kami ni BBM. Nagpapatawa, walang tumatawa. Ikalawa, alam po namin na joke yun. Ikatlo, hindi po kami tamang hinala. Ang mga tamang hinala lang po, mga adik. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, pwede po kayong magbigay ng reaksyon. At higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yan. Okay, comment na po. Magbabasa na.